Breaking news. Ilang lugar sa Maynila ay niyanig ng magnitude 7.2 na lindol. Ilang minuto ang tinagal ng lindol sa ibang parte ng Maynila at isang establishmento ang naitalang gumuho sa nangyaring pagyanig. Ang establishmento ay tinatawag na The Medicare. Ilang tao ang naitalang naiipit sa loob nito. I felt frozen, staring at the television. Nanlalamig ang aking kamay at nakabuka ang aking bibig. Hindi totoo ito. What are you going to say now? Are you cheating? Hindi ko na halos maintindihan ang sinasabi ni Dravon. Nangihina ang tuhod ko, ang bilis ng tibok ng puso ko. Chill. Mahinang bulong ko habang nakatitig sa telebisyon. Ipinakita rito ang pagguho na nangyari sa Medicare. What? Damn it, Levy! Did you just call his name in front of me? Sigaw niya. Tumingin ako kay Dravon. He looks so furious. But my heart is exploding from too much fear. His forehead creased and he looks puzzled. What's with your face? Inis na tanong niya. Namalayan ko na lang ang sarili kong tumatalikod sa kanya at tumatakbo paalis. No, Jill. Si Jill lang ang nasa isip ko. I can't even imagine what would happen to me if something happened to him. I heard him calling for me, but I didn't bother to look back. I'm sorry, Dravon. I'll explain next time. Naluluha akong tumatakbo palabas sa ospital. May mga ambulansya rin na sunod-sunod na umaalis sa ospital marahil para pumunta sa pinangyarihan ng pagguho. Hey, Levy! What happened to? Napatingin ako sa humawak sa braso ko. I need to go to the Medicare. I nervously answered. Doon din ang punta namin, sumabay ka na. Napatingin ako sa likod niya. Si Madison, Riley, Sam at Kuya Rom. They all smiled and waved at me. But I have no time to greet them. Tumango ako at agad kaming tumakbo papunta sa ambulansya namin. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Naririnig ko pang kinakausap nila ako pero wala ako sa sarili ko. Isa lang ang gusto kong mangyari, ang makita si Jill. Levy, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Riley. Kuya Rom, pakibilis. Sabi ko na hindi pinapansin ang tanong ni Riley. I silently prayed for everything to be alright. Sana ay wala siya doon. Sana ay hindi na siya tumuloy. Sana ay naligaw na lang siya. Ilang minuto pa ay nakarating na kami. Agad akong tumakbo palabas. Halos manghina ang tuhod ko sa nakikita ko. The whole building was wrecked. Madaming ambulansya ang naka-standby at nagsimula nang magtayo ng tent sila Kuya Rom para sa mga sugatan lang. At ang malulubha ay dinadala sa ambulansya. Hindi ko na sila pinansin at nagsimula nang maglakad patungo sa kumpulan ng mga tao. Jill! I shouted, wishing that he's here outside. Maraming nilalabas na sugatan mula sa gumuhong building. Ang iba ay sugatan lang, ang iba ay malulubha. Pumunta ako sa mga tent na nakatayo na may mga sugatan na tao. Hinahanap ko siya pero wala siya. Tangina naman. Halos manlabo ang paningin ko sa luha na nasa mata ko. Levy, tell me what happened. Napatingin ako kay Travis na nag-aalala sa akin. Travis, yung kaibigan ko. Nagpunta siya rito kanina. Nasa loob siya ng building. Travis, hanapin natin siya. Umiiyak na sabi ko. Tumango siya at pinunasan ang luha ko. Alright, tell me what he look like. Sabi nito. Jill ang pangalan niya. Agad kong kinuha ang wallet ko at binigay ang picture namin ni Jill. Tinignan niya ito at tumango. Naghiwalay na kami ng landas at agad na hinaharang ang bawat stretcher na nakikita ko upang makita kong si Jill ang isa doon. Pero wala siya. Tumuloy pa ako sa pagtakbo at pinasok lahat ng tent. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha ko habang tinitignan ang lalaking seryosong-seryoso sa paggamot ng isang batang sugatan. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kanya. Jill! I called him. He looked at me. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita ko siya. He's fine, except for his bleeding forehead. Tumayo siya at agad ko siyang sinalubong ng yakap. I cried hard in his chest. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Nag-aalala ako. Umiiyak na sabi ko. He caressed my hair and hugged me tight. I'm fine, stop crying. Let's help them. Tumango ako at kumala sa pagkakayakap. Tinignan ko ang batang ginagamot niya. Mababaw lang naman ang mga sugat nito. Dalhin natin siya doon sa team ko. Binuhat niya ang bata at agad kaming naglakad patungo sa tent na tinayo ni Kuya Rom.
Nandoon na sila Madison na abala sa paggamot ng ilang sugatan. "Travis, I found him!" Sigaw ko nang makita ko si Travis. Agad naman siyang lumapit at tumingin kay Jill. "Are you alright?" Tanong niya kay Jill. "Maayos lang siya, Travis. Yung bata ay kailangan ng magamot." Ako nang sumagot para kay Jill. Dinala namin ang bata sa isang folding bed at hiniga rito. "Ako nang bahala, Doc," presenta ni Sam. Tumango naman si Travis. Hinata ko si Jill at pinaupo sa isang upuan at ginamot ang sugat niya sa noo. "Marami ang na-trap sa loob," sabi niya habang nakatanaw sa gumuhong building. "Makukuha rin sila, Jill," I told him. "It must be so traumatic to witness such thing." "Anong status, Kuya Rom?" Tanong ni Travis sa kararating na si Kuya Rom. Agad naman kaming lumapit ni Jill matapos kong gamutin ang sugat nito. "There are still few people trapped inside," paliwanag ni Kuya Rom. Tanging ang Rockford Hospital ang nandito upang tumulong dahil ito ang pinakamalapit na ospital rito. May mga social workers na ilan-ilan at mga engineers at ilang mga tao na tumutulong mag-rescue. "Napapasok pa ba ang building?" Tanong ni Travis. "Oo, pero sa oras na magkaroon ng aftershock ay tuluyan na itong guguho." Nagkatinginan kaming lahat. May 2 taong nakita sa loob pero nadaganan sila at hindi makakaalis. Dagdag nito. "Papasok ako." Nagulat ako sa pagpipresenta ni Travis. "That's risky. Hindi natin alam kung kailan muling aatake ang aftershock. Paano kapag biglang yumanig habang nasa loob ka?" Napatingin kaming lahat kay Riley na ngayon ay nakisali na sa usapan. "We don't have choice. We need to help them," sagot ni Travis. "Travis, you can't do it alone. 2 ang nasa loob," paliwanag ni Kuya Rom. "I'm the only surgeon here," sagot niya. Nagkatinginan kami ni Jill. Mukhang alam ko na ang nasa isip niya kaya't umiling ako. "Damn, no. That's risky." "Sasama ako." Lahat sila ay napatingin kay Jill. "Hindi pwede, delikado, Jill." Inis na sigaw ko. "Hindi ka pwedeng sumama, makakabigat ka lang. Kailangan namin ay doktor," sagot ni Travis. Tumingin sa akin si Jill. I know him. Once na gusto niyang tumulong, walang makakapigil. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Travis. "He's a doctor, a surgeon," sagot ko. Nabigla naman silang lahat sa sinabi ko. "Saang hospital siya nagtatrabaho?" Tanong ni Riley. "Sa clinic sa isla namin," sagot ni Jill. "What? That's ridiculous. Seriously? Clinic? Baka minor surgeries lang ang kaya niyang gawin. We can't let him go there and risk lives of those people." Hindi ko alam kung maiinis ako sa sinabi ni Riley. How insensitive is that? "Wala akong pake kung ayaw mong maniwala. Walang makakapigil sa akin." Matapos sabihin niya ni Jill, ay umalis na siya sa harapan namin at nagtungo sa mga engineer na abala sa pag-aanalisa kung paano papasukin ang gumuhong building. "Your friend is freaking rude, but I like it," nakangising sabi ni Riley. "I don't want him to go inside too, pero kilala ko siya. Walang makakapigil sa kanya. Sasamahan ko siya," sabi ko sa kanila na kinabigla nila. "Hell no! Tama na yung kaming 2 na lang pumasok. Okay, I'll trust your friend kaya wag ka nang sumama," sabi ni Travis. "It would be easy if we would go there as a team, Doc," question ni Riley. "What? Isa ka pa? No, hindi pwede. Responsibilidad ko kayo kaya hindi kayo sasama," matigas na pahayag ni Travis. "Tama si Riley, Doc. Sasamahan ko si Jill at sasamahan ka ni Riley. That would be better than going there alone," sigunda ko. Napahawak siya sa sentido niya at tila inis na inis siya na pinagtutulungan siya. "Tama sila, Travis. Magtiwala tayo sa isa't isa," sigunda ni Kuya Rom. "So it's settled then. I'll go with your friend and you go with Travis," sabi ni Riley habang tinuturo ako at si Travis. "No, I'll go with Jill. Mas kilala ko siya at mas komportable siya sa akin," sagot ko. "No, hindi pa namin ganun kakilala ang kaibigan mo. We don't know how good or how bad he is. Kaya mabuti nang ako ang nandoon. I have a lot of experience than you, so mas matutulungan ko siya." Hindi na ako sumagot. May point siya. Sabay-sabay kaming lumabas ng tent at lumapit kay Jill. "Papasok tayong 4, Jill." Panimula ako pagkalapit namin sa kanya. Kumunot ang noon niya at aalma pa sana siya nang magsalita si Riley. "It's settled. Hindi na pwedeng bawiin. We'll be partners," sabi niya sabay hata kay Jill. Naguguluhan si Jill na napatingin sa akin. Magkasama kami ni Travis. Kayo naman ni Riley. Magaling yan. Kaya huwag kang mag-alala."
Tumango na lang siya at huminga ng malalim na tila wala naman siyang magagawa. Lumapit sa amin ang isang engineer. Kayo ba ang papasok sa loob? Tanong niya. Yes, sagot ni Travis. Sumama kayo sa akin. Agad kaming naglakad at sumunod sa kanya. Sinama niya kami sa isang parang monitor na may nakabantay na tauhan. Makikita namin sa monitor na ito ang paggalaw ng lupa. Sabi niya, sabay turo ng monitor. Nag-abot din siya ng 4 na walkie-talkie, tig-iisa kami. We need to keep the communication alive to avoid further casualties. You only have an estimated 10 minutes to perform everything. Inayos namin ang dadaanan nyo, kaya't ligtas naman ito. Pero sa oras na magkaroon ng aftershock, ay hindi namin masisigurado ang kaligtasan nyo. Oras ang kalaban natin dito. Tumango kaming lahat. That's all. Please be safe. Inabutan nila kami ng hard hat at flashlight. Sinuot naman ni Travis at Jill ang bag na naglalaman ng mga gamot, ang bagay na magagamit namin sa loob. Huminga muna ako ng malalim at naglakad palapit kay Jill. Jill, ingat ka. Kinakabahang sabi ko sa kanya. Ikaw mag-ingat, Divine. Pag may masamang nangyari sa'yo, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Nag-aalalang sabi niya. Ngumiti ako at niyakap siya. Magiging maayos ang lahat. I assured him. Tumango siya at gumanti ng yakap. Guys, let's go, sabi ni Riley. Pigil hininga kaming pumasok sa loob ng gumuhong building. Isang maling galaw ay maaaring mamatay kaming lahat dito kaya't maingat ang bawat hakbang na ginagawa namin. Maliban sa aming 4, ay may kasama rin kaming mga rescue team na siyang mas may alam sa lugar ng mga natrap na tao. We're here, sabi ng isang rescuer. Sabay-sabay kaming napatingin sa pasyente at halos manlambot ang tuhod ko nang makita ang nakasaksak na bakal sa kanyang tiyan. Agad na lumapit dito si Jill at Riley at chinek ang kalagayan nito. Where's the other one? Tanong ni Travis. Naglakad ang rescuer at agad naman kaming sumunod ni Travis. Medyo malayo ang lugar nito sa unang taong nakita namin. Nilapitan naman namin ni Travis ang isang lalaking nakahiga sa sahig na nadaganan ng isang pader ang paa nito. Can we lift it? Tanong ni Travis sa rescuer pero umiling ito. We already tried but we failed. Masyadong mabigat at pag pinilit pa natin ay baka magiba ng tuluyan ng building. Sagot na rescuer. Nagkatinginan kami ni Travis. It's okay. You can cut it. May anak ako. I just need to leave. Pinilit kong tatagan ang sarili ko at hinawakan ang kamay ng lalaki. Be strong, you will survive. I assured him. Thank you. Umiiyak na sabi nito. Nagtanguan kami ni Travis. He's ready to cut his feet. Nangihina ako pero kailangan kong tatagan ang sarili ko. He needs us. He needs to leave. This would hurt. Endure it a little bit. Sabi ni Travis. Sa isang iglap, ay pinuputol na nito ang paa ng lalaki. Nakakakilabot ang palahaw nito. Hindi ko mapigilan ang mapaluha. This is so terrible. Masugatan lang ay napakasakit na. How much more if you cut your feet? Without any anesthesia at all? Stretcher, please! Sigaw ni Travis na matapos niyang talian ang paa ng lalaki at matapos putulin nito. Agad na binigay ng rescuer ang stretcher at inilagay namin ang lalaki doon. This is Riley. Palabas na kami, Doc. Rinig kong anunsyo ni Riley mula sa walkie-talkie. Palabas na rin kami, sagot ko sa kanya. Nasa unahan sila Travis, habang nasa hulihan ako at isang rescuer na nasa likod ko. Shit! I cursed when I suddenly tripped in a wire. Ayos ka lang, miss? Tanong ng rescuer habang inalalayan akong nakatayo. Tumingin ako sa harap namin at halos hindi ko na makita sila Travis kaya't agad akong tumayo. Ayos lang kuya. Nakangiting sagot ko sa rescuer. Nagsimula na kami maglakad muli habang nililibot ko ang flashlight ko. Nakakapangilabot dito. I stopped walking when my flashlight hits something. More like someone. Kuya, may bata! Gulat na sigaw ko sa kasama kong rescuer. Inilawan rin niya ang tinuro ko at nakumpirma naming may bata nga rito. Nagkatinginan kami ni kuya. This is Rescuer Henry. We spotted a child. Anunsyo nito sa kanyang walkie-talkie. Agad kaming lumapit rito, ngunit hindi pa kami nakakailang hakbang nang maramdaman namin ang pagyanig ng lupa at pagpatak ng mga alikabok at ilang bitak ng simento. It's an aftershock. Faster, get out of there! Halos manlamig ako sa kinatatayuan ko sa narinig ko. This building would collapse, but I suddenly met the innocent eyes of the young girl. Bigla akong naalala si Rio. Damn! Bilis, umalis na tayo! Sigaw ng rescuer. Yung bata, paano? Natatarantang tanong ko.
Mamamatay tayo pag hindi tayo lumabas, sigaw ng rescuer. Levi, fuck, where the hell are you? Get out! Rinig kong sigaw ni Travis sa kabilang linya. Divine, tangina lumabas ka na dyan! Sigaw naman ni Jill. Ang bigat sa puso. She's dumb looking at me straight to my eyes. Fine, let's get her! Inis na sigaw ng rescuer at kahit nahuhulugan na kami ng maliliit na bitak ng simento ay nilakad namin ang direksyon ng batang babae. Malapit na, malapit na. Ngunit isang malakas na pagyanig ang tuluyang nakapagpatumba sa amin ng rescuer. Isang malakas na tunog ang narinig ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim. Samantala, third person point of view. Halos manlamig ang katawan ng lahat ng tao sa labas nang biglang yumanig muli ang lupa at makitang gumuhong muli ang ilang parte ng building. Damn, it's my fault! Inis na sigaw ni Travis habang pinagmamasdan ang gumuhong building. Papasok ako sa loob. Malamig na sabi ni Jill, ngunit agad siyang pinigilan ng mga rescuer. Nasa loob ang kaibigan ko. Hahayaan na lang ba natin siyang mamatay? Galit na sigaw nito. Wala tayong magagawa kundi ang hintaying matapos ang pagyanig. We don't want to have another casualties. Sigaw ng isang leader ng mga rescuer. Dr. Jill, kailangan ka ng pasyente mo. Kinakabahang tura ni Riley. Matapos nilang mailabas ang pasyente, ay napatigil sila dahil biglang yumanig ang lupa. Napasabunot si Jill sa buhok nito at agad na lumapit sa pasyenteng hanggang ngayon ay nakatarak ang bakal sa tiyan. Binigyan niya ito ng paunang lunas. Kailangan na siyang maoperahan, sabi nito at pilit na iunawaksi sa isip na nasa loob pa si Levi. 20 minutes, kailangan nasa ospital na siya. Utos nito at agad nilang tinakbo ang pasyente sa ambulansya, ngunit humahango si Kuya Rom na sumalubong sa kanila. Sarado ang daanan dahil sa lindol. 1 oras ang gugugulin upang marating ang ospital. Natigilan si Riley at Jill sa narinig nila. Mamamatay ang pasyente. Wala bang ibang paraan? Tanong ni Jill. Eroplano. Kailangan makontang ang ospital ngunit maging signal ay wala rin. Halos manghina sila sa narinig nila. Tumingin si Jill kay Riley na seryoso. Maganda ka sa operasyon. Saad nito kaya napanganga si Riley. Dito natin siya ooperahan? Delikado. Gulat na sabi nito. Wala tayong pagpipilian. Saglit na natigilan si Riley bago ito kumilos at tumakbo papunta sa ambulansya at kumuha ng bag ng mga gamit nila. Sa kabilang banda naman ay abala rin si Travis sa pag-aasikaso sa kanyang pasyente. Katulad ni Jill ay isinantabi niya sa isip na nasa loob pa si Levi. At katulad ni Jill, ganun din ang naging desisyon niya, ang operahan na ang pasyente. Naging katulong nito si Madison. Samantala, Levi point of view. Nang magising ako, ay isang napakadilim na lugar ang bumungad sa akin. Ilang beses akong napaubo dahil sa dami ng alikabok na nalanghap ko. Ngayon lang nag-sink in sa akin ang kalagayan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at agad na kinapa ang flashlight at agad ko naman itong nahawakan. Binuksan ko ito at agad na chinek ang sarili ko at kinalalagyan ko. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang walang kung anong nakadagan sa akin. Umupo ako at naramdaman ko ang labis na pagkahilo kaya't napahawak ako sa noo ko. Nararamdaman ko ang mainit na likido na dumadaloy sa noo ko. Dugo. Inilibot ko ang flashlight at nang makita ko ang kasama kong rescuer ay tila nanlamig ang katawan ko. Agad akong gumapang palapit sa kanya at chinek ang kanyang pulso. He's still alive. Wala ring nakadagan sa kanya kaya't medyo napanatag ang loob ko. Kuya Henry, gising! Sabi ko habang tinatapik ang pisngi niya. Ilang saglit pa ay nagdilat na ito at agad na umupo at inilibot ang paningin niya. Ayos ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Tanong ko sa kanya. Ayos lang ako, sagot niya. We're trapped, sabi ko habang iginala ang flashlight ko. Don't worry, makakalabas tayo. Napangiti ako sa pagiging positibo niya. Yung bata, tanong niya. Muntik ko nang makalimutan yung bata. Agad kong inilibot ang flashlight ko at hinanap ang bata. Let's find her, sabi ko sa kanya. Tumango siya at sabay kaming gumapang para hanapin ang bata. There she is, turo niya sa isang direksyon. Agad akong sumunod sa kanya at lumapit kami sa bata. Sugatan nito at walang malay at may pader na nakadagan sa halos kalahati ng katawan niya. Agad kong sinuri ang kalagayan niya. She's alive. Baby, wake up, sabi ko habang tinatapik ang bata. Should we lift it? Tanong ko sa rescuer. I'll check for possible complications, sabi niya at agad na umalis sa pwesto at nilibot ang kabuuan na pagguho. Inabala ko ang sarili ko na gisingin ang bata at ilang sandali pa ay nagdilat na ito ng mata.
Baby, are you alright? Don't move. We'll help you. Malumanay na sabi ko sa kanya. She didn't speak. She just stared at me. Umupo ako sa tabi niya at hinaplos ang pisngi upang pakalmahin ang isipan niya. She's traumatized and she can't even utter a word. Where's your parent, little one? Malumanay na tanong ko sa kanya. Mommy. Bulong nito. Yes, where's mommy? Tanong ko sa kanya. Nurse. Hindi pa nakakasagot ang bata at narinig ko na ang pagtawag sa akin ng rescuer. Tumingin ako sa kanya. He called me. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tinignan ang tinititigan niya. Oh my God! Halos manghina ako sa nakita ko. Nanginginig ang mga kamay kong inilapat sa leeg ng isang biktima. She's still breathing. Nagkatinginan kami ng rescuer. Kailangan na nating makalabas agad, sabi ko sa kanya. He looked at me straight to the eye and I saw hints of frustration in his eyes. I once again looked at the lady. Katulad ng unang biktima na nakita namin kanina, ay nasaksak rin siya ng bakal. Worse, malapit ito sa kanyang puso. Save my daughter. Nahihirapang sabi ng babae. We will save you. We will think of ways. Please, hang on. Sabi ko sa babae. Nurse, let's talk. Agad akong lumapit sa rescuer. Medyo lumayo kami sa kanila. What should we do? Ako sa bata, ikaw sa babae. Let's do it together. Question ko sa kanya. I don't think we can do that. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit? Kaya natin yan, magtiwala ka. Pangungumbinsi ko sa kanya. I checked the structure. They're connected. Sa oras na galawin natin ang pader na nakadagan sa bata, gagalaw ang bakal at tuluyang tatama sa puso ng isang babae. But once we cut the metal, mawawala ng balanse ang ilang simento. It would crush the kid. My mouth hanged half open. I can't seem to absorb every word he said. You mean, we have to choose who would live and who would die? Pangungumpirma ko. He nodded slowly. I tried stopping myself from crying. I have to be strong. We need to get out of here. How can we choose that? Naluluhang tanong ko. Survival rate. Kung sino ang mas mataas ang tsansa na makaligtas. Halos manlumo ako sa narinig ko. Napaupo ako sa sahig at tuluyan ng tumulo ang luha ko. Bumalik kami sa lugar ng dalawang biktima. Nauna akong pumunta sa babaeng nasaksak ng bakal. Hinawakan ko ang kamay niya. Is she your daughter? Tanong ko dito. Hinang-hina itong tumango. Just save her. Naghihirapang sabi nito. Napapikit ako at napayuko. We can only save one of you, I said, honestly and straightforwardly. It's okay. Just save her. Mother's love. Sobrang sakit sa puso. Parang dinudurog ang puso ko kapag naiisip ko na hindi namin sila maililigtas dalawa. Gumapang naman ako papunta sa bata. How long do you think she's been here? Tanong ko sa kasama ko rescuer. Tumingin ito sa kanyang orasan. 2 hours na. 2 hours na kaming trap dito. She would suffer from crash syndrome kapag tumatagal pa ang pader sa katawan niya. We need to inject her fluids pero wala tayong gamot rito. Paliwanag ko sa kasama ko. We're trapped inside a drugstore. Maybe I could find one. Suwestyon niya. Agad kong kinuha ang walkie-talkie at lihim na nagdadasal na sana gumana ito. Hello? Can you hear me? This is Nurse Levy. Can anyone hear me? Levy? Napangiti kami nang makarinig kami ng boses mula sa kabilang linya. Doc Travis? Tawag ko sa kabilang linya. Yes, this is me. Damn, Levy, you made us worried. Hang on, we would find you. We have a very difficult situation here. Please listen. We found 2 survivors. Ang isa ay nadadagan na ng isang malaking semento. Ang isa ay nasaksak ng bakal. Ipinaliwanag ko sa kanya ang komplikasyon na maaaring mangyari sa pagliligtas ng isa sa kanila. Maigi silang nakinig sa akin at paminsan-minsan ay nagsasalita rin si Jill. Okay, check the kids' vital signs. We would find you quick. Napatigil ako sa sinabi niya. Does it mean we are choosing the kid? Tanong ko. That's the best option, Levy. We all agreed in it. Even your friend.